Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Ikalawang Hari Kapitulo 1, si Elias at si Haring Ahazia. Nang mamatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel. Isang araw, nahulog si Ahazia mula sa bintanang may rehas sa itaas ng kwarto niya sa Samaria, at lubha siyang napinsala. Kaya nagsugo siya ng mga mensahero kay Baal-zebub, ang Diyos ng Ekron, para magtanong kung gagaling pa siya sa pagkakabaldado niya. Samantala, sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbi, salubungin mo ang mga mensahero ng hari ng Samaria at tanungin mo sila, bakit kayo pupunta kay Baal-zebub, ang Diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel? Kaya ngayon, sabihin ninyo kay Ahazia na ito ang sinasabi sa kanya, ng Panginoon, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos, umalis na si Elias. Nang masabihan na ni Elias ang mga mensahero, bumalik ang mga ito sa hari. Tinanong sila ng hari, bakit kayo bumalik? Sumagot sila, sinalubong po kami ng isang tao at sinabi niya, bumalik kayo sa hari at sabihin ninyo ang sinabi ng Panginoon, bakit nagpadala ka ng mga tao para magtanong kay Baal-zebub, ang Diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka. Tinanong sila ng hari, ano ang itsura ng taong sumalubong at nagsabi nito sa inyo? Sumagot sila, nakasuot po siya ng damit na yari sa balahibo ng hayop at nakasinturan na yari sa balat. Sinabi ng hari, si Elias iyon na taga-Tisbi. Pagkatapos, pinapunta ng hari ang isang opisyal, kasama ang 50 tauhan, para hulihin si Elias. Umakyat ang opisyal sa ibabaw ng burol kung saan nakaupo si Elias, at sinabi niya, lingkod ng Diyos, sinabi ng hari na pumunta ka sa kanya. Sumagot si Elias sa opisyal, kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka pati ang 50 tauhan mo. Dumating nga ang apoy at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Muling nagpadala ang hari ng isang opisyal kasama ang 50 tauhan para hulihin si Elias. Sinabi ng opisyal kay Elias, lingkod ng Diyos, sinabi ng hari na pumunta kaagad sa kanya. Sumagot si Elias, kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka pati ang 50 tauhan mo. Dumating nga ang apoy ng Diyos mula sa langit at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Nagpadala ang hari ng ikatlong opisyal kasama ang 50 tauhan. Pagdating ng opisyal kay Elias, lumuhad siya bilang paggalang, at nagmakaawa, lingkod ng Diyos, mahabag ka sa akin at sa mga tauhan ko. Huwag mo kaming patayin na iyong mga lingkod. Nalaman ko na sinunog mo ng apoy mula sa langit ang 2 opisyal at ang mga tauhan nila. Pero mahabag kayo sa amin. Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias, sumama ka sa kanya, huwag kang matakot. Kaya sumama si Elias sa opisyal papunta sa hari. Pagdating ni Elias sa hari, sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, bakit nagsugo ka ng mga mensahero para magtanong kay Baal-zebub, ang Diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel na mapagtatanungan mo? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka. Namatay nga ang hari ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Dahil walang anak na lalaki si Ahazia, si Joram na kapatid niya ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Joram noong 2 taon ng paghahari ni Joram na anak ni Haring Jehoshaphat ng Juda. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Ahazia ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ikalawang Hari Kapitulo 2, dinala si Elias papuntang langit. Nang oras na kukunin na ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit sa pamamagitan ng isang ipu-ipo, naglalakad sina Elias at Eliseo galing sa Gilgal. Sinabi ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na lang dito, dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa Bethel. Pero sinabi ni Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan. Kaya pumunta sila sa Bethel. May grupo ng mga propeta roon sa Bethel na pumunta kay Eliseo at nagtanong, alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang guro mo sa araw na ito? Sumagot si Eliseo, oo, alam ko, pero huwag na nating pag-usapan. Pagkatapos, sinabi ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na lang dito, dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa Jericho. Sumagot si Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan. Kaya pumunta sila sa Jericho.
Muli, may grupo ng mga propeta roon sa Jericho na pumunta kay Eliseo at nagtanong, "Alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang guro mo sa araw na ito?" Sumagot si Eliseo, "Oo, alam ko, pero huwag na nating pag-usapan." Pagkatapos, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na lang dito, dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa ilog ng Jordan." Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan." Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. May 50 miyembro ng mga propeta na nakatayo sa unahan, at nakaharap sila sa lugar na hinintuan nina Elias at Eliseo sa ilog ng Jordan. Hinubad ni Elias ang balabal niya, inirolyo ito at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Bago ako kunin sa iyo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo." Sumagot si Eliseo, "Gusto kong ipamana mo sa akin ang dobleng bahagi ng iyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mahirap ang hinihiling mo. Pero, matatanggap mo ito kung makikita mo ako habang kinukuha sa harap mo, kung hindi mo ako makikita, hindi mo matatanggap ang hinihiling mo." Habang naglalakad sila na nagkukwentuhan, biglang may dumating na karwaheng apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila, at biglang dinala si Elias papuntang langit sa pamamagitan ng isang ipu-ipo. Nakita ito ni Eliseo at sumigaw siya, "Ama ko! Ama ko! Ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel!" At hindi na niya nakita si Elias. Pagkatapos, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Dinampot niya ang balabal ni Elias na nahulog, at bumalik siya sa tabi ng ilog ng Jordan at tumayo roon. Hinampas niya ang tubig ng balabal ni Elias at sinabi, "Nasaan na ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nang ginawa niya iyon, nahawi ang tubig at tumawid siya. Nang makita ito ng grupo ng mga propeta na galing sa Jericho, sinabi nila, "Ang kapangyarihan ni Elias ay sumasa kanya." Kaya sinalubong nila si Eliseo at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Sinabi nila, "May kasama kaming 50 malalakas na tao. Hayaan mong hanapin nila ang guro mo. Baka dinala lang siya ng Espiritu ng Panginoon sa isang bundok o sa isang lambak." Sumagot si Eliseo, "Huwag na ninyo silang paalisan." Pero nagpumilit sila hanggang sa nahiya na lang siya na tumanggi. Sinabi niya, "Sige, paalisan ninyo sila." Kaya pinaalis nila ang 50 tao at sa loob ng 3 araw ay hinanap nila si Elias, pero hindi nila ito nakita. Pagbalik nila kay Eliseo, na nasa Jericho pa, sinabi ni Eliseo sa kanila, "Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag na kayong umalis?" Ang mga himala na ginawa ni Eliseo. Ang mga tao sa lungsod ng Jericho ay nagsabi kay Eliseo, "Ginoo, nakita naman po ninyo na mabuti ang kinatatayuan ng aming lugar, pero marumi ang tubig at hindi tinutubuan ng pananim ang lupa." Sinabi ni Eliseo, "Dalhan ninyo ako ng bagong mangkok at lagyan ito ng asin." Kaya siya ay dinalhan nila nito. Pumunta siya sa bukal at inihagis doon ang asin at sinabi, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, lilinis ang tubig na ito. At mula ngayon, hindi na ito magiging sanhi ng kamatayan o hindi pagtubo ng mga pananim." Mula noon, naging malinis na ang tubig, ayon sa sinabi ni Eliseo na mangyayari. Umalis si Eliseo sa Jericho at pumunta sa Bethel. Habang naglalakad siya sa daan, may mga kabataan na nanggaling sa isang bayan at ininsulto siya. Sinabi nila, "Umakyat ka, panot! Umakyat ka, panot!" Lumingon si Eliseo, tinitigan niya ang mga ito at isinumpa sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, may 2 babaeng oso na lumabas galing sa gubat at pinaglure-lure ang 42 kabataan. Mula roon, pumunta si Eliseo sa bundok ng Carmel at pagkatapos ay bumalik siya sa Samaria. Ikalawang Hari Kapitulo 3, Naglaban ang Israel at ang Moab. Naging hari ng Israel ang anak ni Ahab na si Joram ng 18 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Juda. Sa Samaria tumira si Joram, at naghari siya sa loob ng 12 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kasensama ng ginawa ng kanyang ama at ina. Ipinagiba niya ang alaalang bato na ipinatayo ng kanyang ama sa pagpaparangal kay Baal. Pero ginawa rin niya ang mga kasalanang ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat at ito ang naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito. Si Haring Mesha ng Moab ay nag-aalaga ng mga tupa.
Taon-taon ay nagbibigay siya sa hari ng Israel ng 100,000 batang tupa at balahibo ng 100,000 lalaking tupa dahil sakop ng Israel ang bansa nila. Pero pagkamatay ni Ahab, nagrebelde siya sa hari ng Israel. Nang panahong iyon, tinipon ni Joram ang buong Israel at umalis sila sa Samaria para lusubin ang Moab. Nagpadala siya ng ganitong mensahe kay Haring Jehoshaphat ng Juda, "Nagrebelde sa akin ang hari ng Moab. Sasama ka ba sa akin para makipaglaban sa kanila?" Sumagot si Jehoshaphat, "Oo, sasama ako sa iyo. Handa akong sumama sa iyo at handa akong ipagamit sa iyo ang mga sundalo at mga kabayo ko." Nagtanong si Jehoshaphat, "Saan tayo dadaan kung lulusab tayo?" Sumagot si Joram, "Sa ilang ng Edom." Kaya lumakad ang hari ng Israel, ang hari ng Juda at ang hari ng Edom. Pagkatapos ng 7 araw nilang paglalakad, naubusan ng tubig ang mga sundalo at ang mga hayop nila. Sinabi ng hari ng Israel, "Ano ang gagawin natin? Ipinatawag ba tayong 3 ng Panginoon para ibigay lang sa kamay ng hari ng Moab?" Kaya nagtanong si Jehoshaphat, "Wala bang propeta ng Panginoon dito para makapagtanong tayo sa Panginoon sa pamamagitan niya?" Sumagot ang isang opisyal ng hari ng Israel, si Eliseo na anak ni Shaphat ay nandito. Dati siyang lingkod ni Elias. Sinabi ni Jehoshaphat, "Ang salita ng Panginoon ay sumasa kanya." Kaya pumunta si Jehoshaphat ang hari ng Israel, at ang hari ng Edom kay Eliseo. Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, "Ano ang pakialam natin sa isa't isa? Pumunta kayo sa mga propeta ng inyong ama at ina." Sinabi ng hari ng Israel, "Hindi. Dahil ang Panginoon ang nagdala sa aming 3 upang ibigay lang sa kamay ng mga Moabita." Sinabi ni Eliseo, "Nagsasabi ako ng katotohanan sa presensya ng buhay at makapangyarihang Panginoon, na aking pinaglilingkuran, na hindi kita papansinin kung hindi lang dahil sa paggalang ko kay Haring Jehoshaphat ng Juda. Ngayon, dalhan niyo ako ng taong marunong tumugtog ng alpa." Habang pinapatugtog ang alpa, napuspos ng kapangyarihan ng Panginoon si Eliseo, at sinabi niya, "Sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng maraming tubig sa lambak na ito. Kahit na walang ulan o hangin, mapupuno pa rin ng tubig ang lambak na ito, at makakainom kayo at ang inyong mga baka at ang iba pa ninyong mga hayop. Madali lang ang bagay na ito para sa Panginoon. Ibibigay din niya ang Moab sa inyong mga kamay. Pupuksain ninyo ang bawat napapaderang lungsod at pangunahing bayan nila. Puputulan ninyo ang magaganda nilang puno, tatakpan ang kanilang mga bukal at sisirain ang sagana nilang bukirin sa pamamagitan ng mga bato." Kinaumagahan, sa oras ng paghahandog, umagos ang tubig mula sa Edom at napuno ng tubig ang lupa. Pagkatapos, nabalitaan ng lahat ng Moabita na lulusubin sila ng mga hari. Kaya tinipon nila ang lahat ng kalalakihan, bata man o matanda, na may kakayahan sa pakikipaglaban at pinapwesto sila sa hangganan ng Moab. Nang maagang bumangon ang mga Moabita, nakita nilang kasing pula ng dugo ang tubig nang masikaten ito ng araw. Sinabi nila, "Dugo iyan." Siguradong naglaban-laban ang 3 hari at nagpatayan. Kaya samsamin natin ang mga ari-arian nila. Pero pagdating ng mga Moabita, sa kampo ng Israel, lumabas ang mga Israelita at nilusob sila hanggang sa sila ay magsitakas. Sinalakay nila ang lupain ng mga Moabita at pinagpapatay sila. Winasak nila ang mga bayan, hinagisan ng mga bato ang bawat magagandang bukirin hanggang sa ito ay matabyunan. Pinagtatakpan nila ang mga bukal at pinagpuputol ang magagandang puno. Ang Kirhereset na lang ang natira, pero pinalibutan din sila ng mga lalaking may dalang tirador at nilusob. Nang makita ng hari ng Moab na natatalo na sila sa labanan, dinala niya ang 700 tao na may mga espada para hoiin ang mga sundalo ng hari ng Edom at makatakas, pero nabigo sila. Kaya kinuha niya ang panganay niyang anak na papalit sana sa kanya bilang hari, at inialay niya ito sa may pader bilang handog na sinusunog. Dahil sa sobrang galit laban sa Israel, pinabayaan na lang nila ang hari ng Moab at umuwi sila sa lupain nila. Ikalawang Hari Kapitulo 4, Dumami ang langis ng byuda. May isang byuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, "Patay na po ang asawa ko na inyong lingkod at alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang 2 naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang." Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Ano ang maitutulong ko sa iyo?"
Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon sa bahay mo? Sumagot ang babae, wala po, maliban lang sa kaunting langis sa lalagyan. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay nyo at isara nyo ang pinto. Ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. Kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya, at isinara nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos, dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan, at nilagyan niya ito ng langis. Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, bigyan mo pa ako ng sisidlan. Sumagot ang anak niya, wala na pong sisidlan. At tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili ang langis, at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo. Si Eliseo at ang babaeng taga Shunem. Isang araw, pumunta si Eliseo sa Shunem. May mayamang babae roon na nag-imbite kay Eliseo na kumain. Simula noon, kapag dumaraan si Eliseo sa Shunem, dumadaan siya sa bahay ng babae at kumakain. Ngayon, nagsabi ang babae sa asawa niya, nalalaman ko na isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito na palaging dumadaan dito sa atin. Ay gawin natin siya ng maliit na kwarto sa may bubungan, at lagyan natin ito ng higaan, mesa, upuan at ilawan, para kapag pupunta siya rito sa atin ay may matuluyan siya. Isang araw, nang pumunta si Eliseo sa Shunem, umakyat siya sa kwarto at nagpahinga. Inutusan niya ang katulong niyang si Gehazi na tawagin ang babae. Kaya tinawag ni Gehazi ang babae. Pagdating ng babae, sinabi ni Eliseo sa katulong niya, dahil sa mabuting pag-aaruga niya sa atin, tanungin mo siya kung ano ang magagawa natin para sa kanya. Gusto ba niyang kausapin ko ang hari o ang commander ng mga sundalo para sa kanya? Sumagot ang babae, hindi na po kailangan, mabuti naman po ang kalagayan ko kasama ng aking mga kababayan. Nagtanong si Eliseo kay Gehazi, ano kaya ang magagawa natin para sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak na lalaki at matanda na ang asawa niya. Sinabi ni Eliseo, tawagin mo siya ulit. Kaya tinawag siya ni Gehazi at tumayo ang babae sa pintuan. Sinabi ni Eliseo sa kanya, sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, may kinakalong ka ng anak na lalaki. Sumagot ang babae, huwag naman po sana ninyo akong paasahin. Lingkod po kayo ng Diyos. At nagbuntis nga ang babae at nanganak ng lalaki sa ganoon ding panahon ng sumunod na taon, ayon sa sinabi ni Eliseo. At lumaki na ang bata. Isang araw pumunta siya sa kanyang ama na nagtatrabaho sa bukid kasama ng mga gumagapas. Sinabi niya sa kanyang ama, masakit po ang ulo ko. Masakit po ang ulo ko. Sinabi ng kanyang ama sa utusan, dalhin mo siya sa kanyang ina. Dinalangal ng utusan ng bata sa kanyang ina. Kinalong ng ina ang bata hanggang tanghali at ito ay namatay. Iniakyat ng ina ang bangkay ng kanyang anak sa kwarto ni Eliseo at inilagay sa higaan nito. Pagkatapos, lumabas siya sa kwarto at isinara ang pinto. Tinawag ng babae ang asawa niya at sinabi, padalhan mo ako ng isang utusan at isang asno para mabilis akong makapunta sa lingkod ng Panginoon at makabalik agad. Nagtanong ang asawa niya, bakit ngayon ka pupunta? Hindi naman pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Sumagot ang babae, ayos lang iyon. Kaya nilagyan niya ng upuan ang asno at sinabi sa utusan niya, bilasan mo. Huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi. Kaya umalis sila, at nakarating sa bundok ng Carmel kung saan naroon ang lingkod ng Diyos. Nang makita ni Eliseo sa malayo na paparating ang babae, sinabi niya sa katulong niyang si Gehazi, tingnan mo, nandyan ang babae na taga Shunem. Tumakbo ka at salubungin siya. Kamustahin mo siya, ang kanyang asawa, at ang anak niya. Sinabi ng babae kay Gehazi, mabuti naman ang lahat. Pero pagdating niya kay Eliseo sa bundok, lumuhad siya at hinawakan ang paa ni Eliseo. Lumapit si Gehazi para hilahin ang babae palayo. Pero sinabi ni Eliseo, hayaan mo siya. May dinaramdam siya, pero hindi sinabi sa akin ng Panginoon kung bakit. Sinabi ng babae, Ginoo, hindi ako humingi sa inyo ng anak na lalaki, kayo mismo ang nagsabing magkakaanak ako. Sinabi ko pa nga sa inyo na huwag ninyo akong paasahin.
Nang napagtanto ni Eliseo na may nangyari sa bata, sinabi niya kay Gehazi, maghanda ka sa pagpunta sa bahay niya. Dalhin mo ang tungkod ko at magmadali ka. Kung may makasalubong ka, huwag mong pansinin. Kung may babati sa iyo huwag mo nang sagutin. Pagdating mo, ilagay mo agad ang tungkod ko sa mukha ng bata. Pero sinabi ng ina ng bata kay Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa inyo na hindi po ako uuwi kung hindi ko kayo kasama. Kaya sumama sa kanya si Eliseo. Nauna si Gehazi at inilagay niya ang tungkod sa mukha ng bata, pero hindi nagsalita o gumalaw ang bata. Kaya bumalik si Gehazi para salubungin si Eliseo at sinabi, hindi po nabuhay ang bata. Nang dumating si Eliseo sa bahay, nakita niya ang bata na nakahiga sa higaan niya. Pumasok siya, isinara ang pintuan at nanalangin sa Panginoon. Pagkatapos, damapa siya sa bata, at inilapat ang bibig niya sa bibig ng bata, ang mata niya sa mata ng bata at ang kamay niya sa kamay nito. Habang nakadapa siya, unti-unting umiinit ang katawan ng bata. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli siyang damapa sa bata. Sa pagkakataong iyon, bumahing ang bata ng 7 beses at damilat. Tinawag ni Eliseo si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang kanyang ina. Kaya tinawag nga niya ito. Nang dumating ang babae, sinabi ni Eliseo, kunin mo ang iyong anak. Nagpatira pa ang babae sa paanan ni Eliseo bilang pagpapasalamat sa kanya. Kinuha niya ang anak niya at dinala sa ibaba. Ang himala sa panahon ng taggutom. Mayroong taggutom sa Gilgal nang bumalik si Eliseo roon. Isang araw, habang nakikipag-usap ang grupo ng mga propeta sa kanya, sinabi niya sa katulong niya, isalang mo ang malaking palayok at magluto ka ng pagkain para sa mga taong ito. Pumunta sa bukid para kumuha ng mga gulay ang isa sa mga propeta. Nakakita siya roon ng gulay na gumagapang, at kumuha siya ng mga bunga nito hanggang mapuno ang damit niya. Pagka-uwi, hiniwa-hiwa niya ito at inilagay sa palayok, pero hindi niya alam kung anong klaseng pananim ito. Pagkaluto ng pagkain, ipinamahagi niya ito sa mga tao. Pero habang kumakain, sumigaw sila, lingkod ng Diyos, napakasama ng lasa nito. Kaya hindi na nila ito kinain. Sinabi ni Eliseo, kumuha ka ng harina. Ibinuhos niya ang harina sa palayok at sinabi sa katulong, ipamahagi mo na ito sa kanila para kainin. Hindi na masama ang lasa nito. Isang araw, may isang lalaking galing sa Baal Shalisha na nagdala kay Eliseo ng isang sako na may lamang 20 tinapay na gawa sa unang ani ng sebada at mga bagong inang butil. Sinabi ni Eliseo, ibigay mo yan sa grupo ng mga propeta para kainin. Sinabi ng katulong niya, paano ko po ito mapagkakasya sa 100? Tao, sumagot si Eliseo, ibigay mo ito sa kanila para kainin. Ito ang sinasabi ng Panginoon, makakakain sila at may matitira pa. Kaya ibinigay niya ito sa kanila, at kumain sila at may natira pa, ayon sa sinabi ng Panginoon. Ikalawang Hari Kapitulo 5, pinagaling ang sakit sa balat ni Naaman. Iginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo, dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Matapang siyang sundalo pero may malubhang sakit sa balat. Noong lumusab ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kanyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagalingan siya nito sa sakit niya sa balat. Pumunta si Naaman sa hari at sinabi niya ang sinabi ng dalagita na mula sa Israel. Sinabi ng hari ng Aram, lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel. Kaya umalis si Naaman na may dalang regalo na 350 kilong pilak, 70 kilong ginto at 10 pirasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinala niya sa hari, ipinadala ko sa iyo si Naaman na aking lingkod para pagalingin mo ang sakit niya sa balat. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunit niya ang damit niya at sinabi, bakit ipinadala niya sa akin ang taong ito na may malubhang sakit sa balat para pagalingin? Diyos ba ako? May kapangyarihan ba ako para pumatay at bumuhay? Gumagawa lang siya ng paraan para makipag-away. Nang malaman ni Eliseo na lingkod ng Diyos ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari, bakit mo pinunit ang damit mo? Papuntahin mo sa akin ang taong iyan para malaman niya na may propeta sa Israel. Kaya umalis si Naaman sakay ng mga kabayo at karwahe niya at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo.
Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan, lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padebog. Sinabi niya, akala ko, talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko na tatawagan niya ang Panginoon niyang Diyos, at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingan ako. Ang mga ilog ng Abana at Pharpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon lumubog para gumaling? Kaya umalis siyang galit na galit. Pero lumapit ang mga utusan niya at sinabi, Amo, kung may ipinapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi ninyo magawa ang sinabi niya na maghugas at gagaling kayo? Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 beses, ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat gaya ng balat ng sanggol. Pagkatapos, bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos. Tumayo siya sa harap ni Eliseo at sinabi, Ngayon, napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo. Sumagot si Eliseo, Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na aking pinaglilingkuran, na hindi ako tatanggap ng anumang regalo. Pinilit siya ni Naaman na tanggapin ang regalo pero tumanggi siya. Sinabi ni Naaman, kung hindi mo tatanggapin ang regalo ko, bigyan mo na lang po ako ng lupa na kayang dalhin ng aking 2 mola at dadalhin ko sa amin. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon. Pero patawarin sana ako ng Panginoon kapag sumama ako sa hari na pumunta sa templo ng Diyos na si Rimmon para sumamba. Dapat lang nagawin ko ito bilang opisyal ng hari. Patawarin sana ako ng Panginoon kung luluhod din ako roon. Sinabi ni Eliseo, umalis ka ng payapa. Pero hindi pa nakakalayo si Naaman, sinabi ni Gehazi sa sarili niya, hindi dapat hinayaan ng aking amo na paalisan ng Arameong si Naaman nang hindi tinatanggap ang regalong dala niya. Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na hahabulin ko siya at kukuha ako ng kahit ano sa kanya. Kaya nagmamadaling hinabol ni Gehazi si Naaman. Nang makita ni Naaman si Gehazi na tumatakbo papunta sa kanya, bumaba siya sa karwahe at sinalubong ito. Nagtanong si Naaman, may masama bang nangyari? Sumagot si Gehazi, wala naman po. Isinugo po ako ng aking amo para sabihin sa inyo na may dumating na 2 binatang propeta mula sa kaburulan ng Ephraim. Pakibigyan ninyo sila ng 35 kilong pilak at 2 pirasong damit. Sinabi ni Naaman, oo, narito ang 70 kilong pilak. At pinilit niya si Gehazi na tanggapin iyon. Ipinasok ni Naaman ang pilak sa 2 sisidlan kasama ang 2 pirasong damit, ibinigay ito sa 2 niyang lingkod at dinala kay Gehazi. Pagdating ng mga lingkod sa bundok, kinuha ni Gehazi ang 2 sisidlan at pinabalik sila. Pagkatapos, dinala niya iyon sa bahay niya at itinago. Nang pumunta siya kay Eliseo, tinanong siya nito, saan ka nang galing, Gehazi? Sumagot si Gehazi, wala po akong pinuntahan. Pero sinabi ni Eliseo, hindi mo ba alam na ang espiritu ko ay naroon, nang bumaba si Naaman sa karwahe niya para salubungin ka? Hindi ito ang oras para tumanggap ng pera, damit, taniman ng olibo, ubasan, mga baka, tupa, at mga utusan. Dahil sa ginawa mong ito, malilipat sa iyo ang malubhang sakit sa balat ni Naaman at sa mga lahi mo magpakailanman. Nang umalis na si Gehazi, nagkaroon nga siya ng mapanganib na sakit sa balat at naging kasing puti ng nyebe ang balat niya.